So ayun nga mga kalebs, ito nga yung part 2 nakadugtong ng video natin kahapon na in-upload. Bali kahapon nga dun pa lang tayo sa pag-aamyod, pagpuputol at paggagapo. Bali ito nga pala yung ginapo ko kahapon. Yan nga pala mga kalebs yung pwedeng design na pwede nyong gawin dun sa wallet. Depende nga pala yan mga kalebs sa trip nyo kung anong gusto nyong design. At ito naman mga kalebs yung inikutan na nga natin na mga ginapuhan natin kahapon. Bali ganyan nga mga kalebs ang hitsura niya kapag naikutan na. Kung mapapansin nyo mga kalebs, baligtad yung lala natin. Nasa loob yung makinis at nasa labas yung hindi makinis. Pero ganyan talaga yan kasi babaligtarin pa yan sa huli. Bali nga itong kasunod na ipapakita ko sa inyo ay nalupian na ito mga kalebs. At syempre nasuksukan na rin ito. Bali nga ang kasunod na gagawin natin dito ay yung hihikitan na sa napakadaming proseso. Pero magkano lang yan bibilhin sa amin ng mga manggagawa. Pero kapag nagawa na yan na finish na yung may zipper na mahal na yan. Sa bagay ganun naman talaga ang buhay. Diyan na nga mga kalebs, bali umpisahan na nga pala natin maghikit. At ganito nga pala mga kalebs maghikit. Kailangan mo iangat-angat ang bawat hibla. Dahil iisa-isahin mo yan hilain. Bali nga mag-uumpisa nga pala dyan sa baba maghihila. Ngayon, kapag nayari mo nang hilain dyan sa baba, dun sa taas naman para magpantay. Sa ilang pirasong hibla niyan, ganun din karami ang bawat hila mo. Iba pa yung bilang sa taas. Ay napakasakit pa niyan sa kamay, lalo na kapag matigas ang sabutan. Kaya nga lagi ang diskarte ng mga maglalala, gabi lang naghihikit. Kasi nga kapag gabi na malamig na, medyo malambot na ang sabutan, madali nang hilahin. Kasi nga pag malutong, magpuputol-putol yan. Pag nagputol-putol na kasi ang sabutan, na ang pangit ng tignan. Kaya kung maaari, dahan-dahan lang ang paghihikit. Bali nga mga kalebs, kapag ito hinihikitan, talagang humihikit din pati yung bunganga ng wallet. Bumibilog baga yung bibig niya, ganun. At syempre nga matapos na tayong maghila-hila doon sa ilalim, dito naman tayo sa ibabaw. Bali mas mabilis na nga pala maghikit kapag andito ka na sa ibabaw naghihila. Bali makwento ko nga pala at di ko pa pala sa inyo nasasabi. Bali ito nga pala mga kalebs sabutan ay matinik. Bago pa man mabulay-bulay yan nung maghiwa-hiwala, marami pang proseso ang pinagdaanan yan. Ang una yan mga kalebs, kinuha pa yan sa puno, inalit. Pangalawa dyan inibotolan. Yung pangatlo dyan binulay. Katapos bulayin, syempre tatanggalin yung tinik niyan. Pipilian pa yan. Ngayon pag napilian na yan, pagbubugkus-bugkusin na bawat butno. At syempre kailangan ang isang babat apat na butno, 3 mahaba, 1 panugda o yung maikling tinatawag. At syempre di mo naman malalala kung hindi mo pa ilalaga muna yan. Katapos mo pa yan ilaga, ibababad mo pa yan ng magdamag. Ngayon syempre pag-aahunin mo na siya sa tubig, kailangan mo pa yan banlawan. At syempre bago siya maging finish, kailangan mo pa yan ibilad. At pag yan natuyo na, magiging color white na yan. At syempre pag tuyo na siya at color white na siya, pwede mo na siyang kulayan. Or kahit white lang siya, pwede mo na siyang lalahin. Ganun kadami ang proseso niyan. Iba pa kapag lalalahin mo pa, aamyuran mo pa. At dito nga mga kalebs, nung matapos na nga natin siyang hikitan, dito na nga at gugupitan na natin siya. Bali, parang ganun lang din siya sa paghihikit. Uunahin naman dito ngayon sa taas, bago dun sa baba. Pero syempre mga kaleb, dapat ingatan din natin yung paggugupit. Kasi nga baka magupit natin yung nilala. Pag nagupit kasi yun mga kalebs, kailangan mo talagang dugtungan yun. Lalo na kung sobrang halata at kitang-kita. Bali dito nga mga kalebs, patapos na nga tayo maggupit. At ang kasunod lang nga nito mga kalebs ay yung babaligtarin na natin para lumabas na yung makinis na part. At dyan pakita ko muna sa inyo kung gaano siya kaganda kapag nalinis na. At dyan na nga mga kalebs, umpisahan na natin siya kung paano siya baligtarin. Ngayon mga kalebs, unahin natin yung sa bawat suso nila. Parang masyadong bad naman yung pagbigkas ko. Bawat pagitan na lang. Kasi nga mga kalebs, kailangan dun talaga mag-uumpisa yun. Dito nga mga kalebs, ito na nga nung matapos na natin baligtarin. Ayan na. Bali hindi pa nga yan mga kalebs yung tapos niya talaga. Kasi nga mga kalebs, kailangan pa natin yan bulihin. Kaya naman mga kalebs, kailangan siyang bulihin para medyo lumapat-lapat yung sabutan. At ito nga mga kalebs yung hulmahan ko. Gawa nga lang siya sa plywood or kahoy, kung ano man yan. Bali may sukat nga lang din yan mga kalebs. Kailangan kasi mga kalebs talagang puno diyan sa wallet na yan. Diyan na nga mga kalebs, umpisahan na natin bulihin. Syempre kailangan natin ilagay muna yung hulmaan para mabuli ng maayos. At syempre kailangan din naman iayos muna bago bulihin. Bali yan nga mga kalebs, sukat na sukat, napakagaling talaga kung gumawa. Chareng! Ganyan nga mga kalebs ang pagbubuli, unahin mo muna dun sa may pinaka ilalim, next dun sa malalapad. At syempre huwag kalilimutan yung bawat gilid. Dahil yung pagbubuli na lang makakapagpaganda sa lala ko. At siya nga pala, bago ko pa malimutan, kung nakaabot ka na sa dulo ng video na ito, huwag mo kalimutan mag-follow, like, and share. Mag-comment ka na rin kung may gusto kang sabihin, huwag mo lang akong i-bash. Dahil pag binash mo ako, mapapagod
manood ka lang. Kaya hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.